Okay, isang mabiyaya at mapagpalang araw po sa ating lahat muli. Maraming salamat sa Lord. At tayo pinagkatipon muli at pinagsama-sama. Physical lang po ang hindi magkakasama, pero spiritually, we are all united through Christ. Maraming salamat. Sige po, bago natin umpisahan, alahin natin ang awit, ang napakadakilang Diyos at punong-puno ng biyaya, ang ating Panginoong Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Thank you, Lord. Salamat. Ang iyong kaawaan ay masawalang nasunod kay buti mo, Panginoon. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Yes, O God, ang iyong kaawa ay magpagpawalang hanggan. Yes, O God, pinupuri ka namin. Puri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y hindi nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos. Yes, Lord. Salamat po, Lord. Sige, tayo umunahan ni Sister Tin sa opening prayer po. Thank you, Jesus, Lord. Salamat. Lord, salamat po, Panginoon, na Thank sa you. gabi nito, Lord God, na narito na naman kami, Panginoon, upang mag-aaral ng iyong mga salita. Amen. Salamat, Lord God, sa mga salitang magagaling sa iyo, Lord God. Salamat, Panginoon, na maisabuhay namin ito, Panginoon. Yes, Lord. Sa Salamat. kalakasan namin, Panginoon, sa araw-araw namin, Panginoon. Salamat. And Lord, maging sa lingkod mo, Panginoon, na patuloy, Lord God, na ginagamit po sa pagkakayag yung mga salita. Salamat, Lord God, sa knowledge, wisdom, and understanding, Father God. Yes, Lord, maraming salamat, Panginoon, na alam namin, Panginoon, sa oras na ito, Lord God, ikaw ay kasama namin, Yes. Panginoon. Ikaw ay nasa kalagitnaan namin. Salamat. Kaya, Lord, walang ibang maitaas kundi ikaw lamang. Thank you, Lord. Walang Salamat. ibang masunod, Panginoon, kundi ang nais mo lamang, Lord. Kaya, Lord, ang gawain ito, Panginoon, ay para sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Lord, Maraming sa'yo lamang. sa iyo namin tinitiwala ang lahat. Sa iyo po namin binabalik ang walang hanggang kapulihan at kapasalamatan. Dahil sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Salamat po. Salamat. Muli, magandang araw po sa ating lahat. Mga kapatid ko sa pananampalataya at patuloy po ng kapahayagan ng kanyang salita. No, na tayong lahat ay hindi pwedeng kayang mabuhay talaga without the Word of God. Kaya salamat po sa opportunity na ito na pinagkaloob muli ng ating Panginoon na tayo magkasama-sama. Sa araw na ito, we will praise God, we will praise Jesus. All the glory belongs to Him, only to Him.
kasi wala na pong ibang karapat-dapat na alahin ng papuri, pagsamba, hindi ang ating hari, ang ating Panginoong Yesus. Kaya sa araw pong ito, muli sa pag-aaral, no? Yung pag-aaral patuloy natin sa pagtubos ng Panginoong Yesus. No? Sa mga nakaraan talagang ipinapakita ng Lord na ang pagtubos niya ay tapos na, ganap, sapat. Tayong lahat ay nasa ilalim ng kanyang biyaya, no? Sa patnubay ng kanyang Espiritong Banal, tayong lahat ay nakakalakad ayon sa nais ng Panginoon, hindi sa nais ng mundo. Pero all live according to His will, according to His way, according to His plan, na tayong lahat ay narito, nagkakaisa, to know more about Jesus. Okay, so sa pag-aaral po natin ngayon, dun sa 1.11, no, patungkol sa pag-aaral natin sa lesson ng pagtubos na ginawa ni Kristo. Dito sa 1.11 po na tunay na ligtas na ang mga anak niya dahil makikita sa atin ang katotohanan, makikita sa atin ang buhay na kaganapan na kaloob ng Panginoon. Makikita niyo po na hindi ito sa pamamagitan ng gawa natin, kundi nagagawa natin ito because of Jesus. Because of the finished work of Jesus. Because Jesus did it 2,000 years ago. Doon sa krus ng Kalbaryo, tinapos niya ang lahat para sa atin. Kaya mahal na mahal po tayo ng Panginoon. So sabi nga rito po sa 1 Peter 2:24 na He Himself bore us our sin in His body of the cross so that we might die to sin and live for righteousness. By His wound, you have been healed. So sa pamamagitan po ng gawa ng Panginoon 2,000 years ago, we are all healed. Physically, spiritually. Tayong lahat ay tinubos ng Panginoon sa lahat ng sakit, karamdaman na physical at maging sa karamdaman nating spiritual. Kasi without Jesus, tayong lahat ay namatay sa kasinungalingan at nadaya ang tao. Kaya nung dumating si Jesus, tayong lahat ay tinubos niya doon sa pagkakalugmok ng ating spiritual na pamumuhay. Kaya by His wound, we are all healed. No, ito po yung katotohanan na talagang kung titingnan lang po natin, ito ay parang salita lang. Pero sa pamamagitan ng pananampalatayang ibinigay sa atin ni Lord, tayong lahat ay nakakatayo sa katotohanan ito. No? Sabi nga rito po na ang tumanggap ng biyaya at regalo ng katuwiran ay nananagumpay. Kasi ang katagumpayan ay na kay Kristo. Ang tunay na nakipag-isa kay Kristo ay bagong nilalang na. No? Sabi nga po rito sa 2 Corinthians 5:17, kaya't kung sino man na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. No? Bago po. At ang mga dating bagay na nagsilipas na, narito, sila'y pawang naging mga bago. So, naging bago po ang pamumuhay natin. Parang kung nung unang nakilala natin si Kristo, tayo ay makamundo. Pero nung nakarinig na tayo ng kanyang salita, pabago ng pabago ang ating buhay, ang ating special hour of faith. Kasi ang faith po, regalo yan ng Lord na tayo nakakapanampalataya because of the words na napapakinggan natin. Kaya sabi nga niya rito, sila'y pawang naging mga bago. Tayo'y nabago, hindi sa pamamagitan ng pagpipilit nating mabago. No? Katulad ng bawat isa sa atin, nung tayo nasa mundo, pinipilit nating mabago. Pero, yung physical na paghikayat sa atin na makalamang gawain ay hindi natin maalpasan. Kasi, without Jesus, hindi natin kayang mabago ang ating buhay. Kaya sabi niya rito, ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang mga naging bago. At naging bago po tayo because of Jesus. No? Ang sino mang nakipag-isa, ibig sabihin lahat ng nakapakinig ng kanyang salita, imposible po, walang pagbabagong mangyayari. No? Kasi ang pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig ng kanyang mga salita. Dahil dito, sabi nga niya, ang tumanggap ng biyaya at regalo ng katwiran ay nananagumpay na. So tayo po
ay nagkakasala, no? Tandaan po natin, iba ang makasalanan sa nagkakasala. Kasi dahil nasa ilalim na tayo ng pangangalaga at pag-aaruga ng biyaya ng Panginoon, nagkakasala po tayo, pero yun po yung conviction, no? Hindi mo ma-stay sa sarili mo na pagkakasalang nagawa mo. Kasi nga po, with the guidance of the Holy Spirit. Sabi nga po niya rito sa Romans 5:17, sapagkat kung sa pagsuway ng isa, ito po yung una, no, na si Adan, ay naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isa, si Adan, lubha pang nagsisipaghari sa buhay ang nagsisitanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng katwiran sa pamamagitan ng isa, no, which is Jesus. Sa makatuwid bagay, si Yesu Kristo. Lubha pang nagsisipaghari sa buhay at nagsisitanggap ng kasaganaan ng biyaya. Ibig sabihin po yung overflowing grace, no? Abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in our life. Kaya tayo, sa pamamagitan ng kanyang salita, naunawaan po natin yan, na ang katuwiran ay hindi bunga ng gagawin natin. Kailangan tayo maging matuwid sa Lord, hindi dahil sa kaya nating maging matuwid, kundi naging matuwid tayo dahil ito'y regalo. Kasama pong regalo ito ng Lord. Nung iniligtas tayo sa kasalanan, no, sa pamamagitan ng pananampalatayang ibinigay niya sa atin, kasama po ito. We are all holy, righteous, and clean. Dahil ito po ang original na katatayuan natin bilang anak. Tandaan po natin, tayo'y anak. Yan po ang dapat maging patuloy na kaisipan na ginagawa ng Holy Spirit sa atin, na patuloy na ipinipid sa ating kaisipan. We are the child of God. Tayo'y children, tayo'y anak, tayo'y isang tunay na tagapagmana, na isang anak na kailanman ay hindi pwedeng pabayaan ng kanyang ama. Dahil si Kristo ang gumanap sa mga bagay na ito na nagbigay sa atin. Katuwiran, kabanalan, at kaligtasan. So, ang biyayang ito na tinanggap natin ay regalo. Hindi ito, tandaan po natin, iba ang regalo sa pabuya. Iba ang regalo sa premyo. Tandaan po natin, ito'y regalo. It is a gift from God. So, wala pong pwedeng gumambala sa kaisipan natin yan na may kailangan pa tayong gawin. So, sabi po rito, nakatunayan ng mga anak ng Lord ay ligtas, no? Kasi po, ang magiging buhay natin ay taliwas na sa ginagawa ng mundo. Sabi nga po niya rito sa number 1, lumalayo at nananagumpay sa kasalanan ang kanyang mga anak. Dahil ito po ang tatak na ibinigay ng Lord sa atin, no? Sabi nga po niya rito sa 2 Timothy chapter 2 verse 19, gayunmay ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili na may tatak nito. Ito po ang tatak natin kasi nagtatak na po ang Lord, no? Nakikilala ng Panginoon ang mga kanya at lumalayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasambitla sa pangalan ng Panginoon. Sabihin po, ang mga anak ay lumalayo. Hindi po ito katotohanan na dahil sa batas, no, kaya ang tao ay makakalayo sa kasalanan. No, not because of law. No, dahil po bago pa magkaroon ng law, bago pa magkaroon ng batas, ang tao po ay makasalanan na. Tandaan po natin yan. Hindi po sa pamamagitan ng batas. Kasi po, ang law, ibinigay lang yan sa mga Israelita kasi sa katigasan ng ulo nila. No? At ang kaligtasan ay hindi makukuha sa pagsunod sa kautusan. Kasi ang kasalanan ay nandito na sa mundo bago pa dumating ang batas. Kaya, ang sabi niya rito, ang mga anak niya ay lumalayo sa kalikuan. Kung maaalala po natin si Jose, no, nung panahon po ni Jose dun sa Egypt, no? Wala pa po si Moses noon, wala pa ang batas. Pero nakaya po niya na managumpay doon sa kasalanan. No, siya'y nalumayo, nung siya'y tinutukso ng asawa ng Paraon,
napagtagumpayan po ninyo because of the grace of God. No? Kaya po, dito sa number 2, sabi po niya na namumuhay sa katuwiran. Ang mga patunay ng mga anak ng Lord ay namumuhay sa katuwiran. So, tingnan po natin dito sa 1 John 2:29. No, sabi po niya, kung nalalaman ninyong siya'y matuwid, nalalaman naman ninyo na ang bawat gumagawa ng katuwiran ay pinanganak niya. Kasi po, ito na yung magiging lifestyle natin. No, napakalayo po ng magiging buhay ng kanyang mga anak. Although minsan po nadadapilos tayo, ibig sabihin nadudulas, giinit ang ulo, nagkakaroon ng reaksyon, pero because of the conviction of the Holy Spirit, nakakambyo nyo po natin yon, hindi sa pamamagitan ng gawa natin. Ito po ay ang bunga ng pakikinig natin sa mga salita ng Lord. Kaya nga po, faith comes from hearing, di ba ba? Ito yung magiging patutuo ng lahat ng mga anak ng Lord ay namumuhay na sa katuwiran. Although minsan na nakakabig-kabig tayo ng sanlibutan, pero tandaan po natin, we are in the hands of God. Sabi nga sa Metrobank, we're in good hands. No? Ito po, sa bangko lang yan. Pero we are all in good hands through Jesus. Siya po ang nangako. Lahat ng nasa kamay niya, hindi na po pwedeng anhin pa ng dyablo. Yan po ang palagi nating nais ng Diyos na matanim sa isip natin. Hindi tayo po babayaan ng Lord. So sa number 3 po, sabi niya, nakikita ang bunga ng Espiritu, no, sa kanyang mga anak. So ito po yung matuwid na pamumuhay na makikita natin sa mga tunay na nakipag-isa kay Kristo. Kasi ang bunga ng Holy Spirit, no, sa Colossians 5:22 to 23, sabi po niya, tatapot ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandaang loob, katuwiran, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. So makikita po natin dito, the fruit of the Holy Spirit ay siya pong tunay na salamin ng isang buhay ng Kristiyano. Kaya dito po natin makikita sa araw-araw ng buhay natin, oo, accepted po natin na tayo'y nagkakasala. Pero because of this word of Jesus, no, dito po tumatatag ang ating pananampalataya kasi nakikita po natin. Tandaan natin, pinaka-worst na po sa isang mananampalataya ang madapilos sa pagkakasala, pero pinaka-worst na po yun. Kapag ikaw ay anak, naaalala mo kagad ang salita ng iyong Ama. Ang salita ng ating Panginoon ay siyang patuloy na magtutuwid sa atin. Sabi nga po nila, kung maglalaro ka ng apoy, may tendency talaga na mapasok ka. No? Ibig sabihin po, ang bunga na lang ng ating mga consequences, no, physically consequences na makakaharap sa mundo, ito'y bunga na lang ng pagtalima natin sa mga gawaing makasanlibutan. No? Tandaan po natin, ito hindi parusa ng Lord. So, ang paglalaro ng apoy, kumbaga sa naglaro ka ng apoy, pag napasok ka, it is normal kasi naglaro ka ng apoy. So, imposible naman pong hindi ka naglaro ng apoy na may mapapasok ka. Kaya po, dito, ang mga salita ng Lord ay isang magbibigay sa atin ng strength through the leading of the Holy Spirit. No? Tandaan po natin, ang Holy Spirit po, kasama natin, hindi tayo iniiwan, hindi tayo nilalayuan. Although minsan tayo lang ang lumalayo, pero the Holy Spirit always there to guide us, to lead us, at patuloy na isaksak niya sa atin, no, ang mga salita ng Panginoong Yesus. Sabi nga niya po rito sa number 4, ang mga patunay na mga niligtas ng Panginoon ay
sumusunod sa salita, no, the word at gabay ng Holy Spirit. Tingnan po natin dito sa John 8:47. Sabi po niya, ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Ibig sabihin po, Word of God, no? Yung mga Bible study, mga prayer, no? Yan po ay mabuti. Talagang makikita mo diyan ay kabutihan. No, hindi po tayo titingin sa relihiyon, kung ano mang relihiyon, ano mang grupo. Basta Word of God po, pinakikinggan natin yan. Sabi niya, ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Dahil dito ay hindi ninyo dinirinig sapagkat kayo hindi sa Diyos. Sabi po niya sa mga Israelita. Pero ang katotohanan na binigay niya sa atin ang siyang magbibigay po ng buhay at kaganapan. Kasi ang mga anak ng Diyos ay tumatalima sa salita ng Lord. At sabi rin po niya sa kanyang salita, no? Sa Galatians 5:25, sabi po niya, kung tayo'y nangabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, ay mangagsilakad naman tayo ayon sa Holy Spirit. Kasi po, ito po ay salita na napakadaling sabihin, pero without the leading of the Holy Spirit, hindi po natin ito maisa sa buhay. Because the Spirit of God ay siya palaging nasa atin. Kaya lang, kailangan natin talaga ng Word of God, ng mga salita ni Lord, para ito ay makakilos. Kasi ang Holy Spirit po hindi naman nawala. No? Hindi po ito katulad ng karamihan sa mga religious mindset. They always invite the Holy Spirit. Nagpe-pray sila, nag-iiyak sila para no, inaawit pa nila yung Come Holy Spirit. No? Sa atin po na pinaliwanagan ng Lord ay the Holy Spirit is always with us. Natabunan lang po siya ng mga kasinungalingan, kaya hindi siya nakakakilos dati. Pero ngayon, nililid niya po tayo sa tama, nililid niya tayo sa katotohanan, at nililid niya tayo kasi patungo tayo dun sa lugar na inihanda ni Jesus. So, ang buhay na katotohanan sa piling niya ay makikita niyo po ang katunayang ito. No? Ang mga anak niya ay lumalayo at nananagumpay sa kasalanan. Number 2 is namumuhay sa katuwiran ng kanyang mga anak. Number 3, makikita ang bunga ng Holy Spirit. At number 4, sumusunod sa salita ni Jesus, sa salita ng Diyos at gabay ng Holy Spirit. Kaya po, tandaan lang natin, no, nung sinabi ni Jesus, no, yung puno, tayong sanga, ang totoong nakadugtong po ay pinamumunga ng Panginoon. Kasi hindi po kayang pabungahin ng kapwa sanga ang isang sanga. Kaya po hindi pwedeng, kaya nga po sabi niya, no one can boast, kasi hindi po pwedeng magmalaki ang isang sanga na punong-puno ng biyaya ng Panginoon, na pwedeng gamitin niya ang kanyang kabiyaan yon para hatakin ang sanga. Kundi lahat ng sanga, tayong lahat ay sanga, nakadugtog po tayong lahat kay Jesus. Si Jesus po ang bahala sa atin. Hindi ang tao, hindi ang kapwa-tao. Kaya po sabi ni Apostol Pablo sa Galatia 1:12, no? Ang karunungan niya ay hindi galing sa tao. Ang kaalaman niya ay hindi galing sa tao, kundi si Jesus mismo ang nagturo sa kanya. Katulad po natin, tayong lahat ay nakadugtong sa sanga. So, ang puno ang siyang bahala po sa atin. Dapat natin tandaan, ang totoong naligtas, ang Diyos ang gumagawa at nagbibigay ng pagnanais para magawa ang kanyang kalooban. No, the will of the Father, no, the will of God, na siya nagbibigay sa atin ng kapahintulutan para magawa, at siya rin na nagbibigay sa atin. So, tingnan po natin dito sa Pilipos. Sabi po niya, sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa
ayon sa kanyang mabuting kalooban. No, ang Lord po, paano ka po paano ka malilihis, paano ka mawawala sa align ng Lord. Ang sanga, no, kahit po ganong bagyo, pare-pareho lang po tayong sumasabay dun sa hangin. Pero hawak po tayo ni Lord kasi siya ang gumagawa sa maging sa pagnanasa natin at sa paggawa ng ayon sa kanyang mabuting kalooban. Kasi palagi tayo nakakapakinig ng kanyang salita. Kaya po ang pananampalatayang ito ay sumagana na sumagana sa kanyang mga anak because of the word of Christ. No, yan po ang pinapatunayan ng kanyang salita. Dito po sa number 3, tulad ng sanga, dapat ilabas ang bunga ng puno. No, ibig sabihin po, tayo nakadugtong sa sanga, so obligado pong tayo magbubunga. Hindi mo uudyo ka ng kapwa mo sanga na mamunga. Hindi sa kakayahan nating mga sanga ang mag-udyok sa kapwa sanga para siya'y mamunga. No? Nasa daloy po ng gabay ng puno ang pumumunga ng sanga. Kaya ang sanga, lalabas ang bunga sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. No? Because of Jesus, tayong lahat ay magkakaroon ng bunga. So dito po sa salita ng Lord na ipinakita niya sa atin sa araw na ito. So maraming salamat po na kahit man lang sa sandaling oras tayo nagkasama-sama sa patunay na ligtas, matuwid ang pamumuhay na ipinagkaloob ni Kristo. Makikita po natin, hindi sa gawa natin. Tandaan po natin, hindi na po natin dapat makasabay pa doon sa pinagdidebatihan nila. No? Faith without work is dead. Huwag na po tayong sumabay kasi hindi po pwede maghiwalay yon. That faith that works. Kasi po, ang faith ay regalo. No? Regalo ni Lord, regalo ng Diyos sa atin. Hindi ito sa pamamagitan ng ating mga gawa. Kundi, makakagawa po tayo because of Jesus. Makakagawa tayo because of the Word of Jesus, patuloy na kumikilos sa ating buhay. Kaya mga kapatid, isang napakagandang araw po sa ating lahat, mga kapatid namin na although modified enhanced quarantine pa rin tayo, medyo na-move na naman, no? Yung plano ng aming company na kami papasukin na. So, na-move uli ng May 31. So, pasasamba mga kapatid at magkikita-kita ulit tayo. So, isang napakagandang araw sa ating lahat at mabiyayang araw po sa ating lahat sa pamamagitan ng ating Lord. Sige po, tayong lahat ay magpasalamat sa biyayang ipinagkaloob ng Lord sa atin. Aming Ama, maraming salamat muli sa araw na ito. Kami nagkasama-sama ng aming mga kapatid. Although hindi physical, pero spiritually united. Maraming salamat po. Sapagkat ito ang gagamitin mo na katotohanan na ipakapahayagan sa buong mundo. Nang yung mga anak ay hindi pwedeng anhin pa ng diablo dahil pangako mo ito. Lahat ng nasa kamay mo, hindi na pwedeng anhin pa ng diablo. At kami ay nasa kamay mo at sabi mo rin, kami ay nasa kamay ng Ama. So, what we are prayed for, kami ay nasa ilalim ng inyong pag-aaruga at sa ilalim ng inyong kapangyarihan ng malabay na pakpak ng agila na katulad po ng ginawa nyo sa mga Israelita. Kaya maraming salamat po. Salamat po sa aking mga kapatid sa Marilao, sa mga bawat pamilya ng mga anak mo na kasama namin sa pananampalataya sa iyo. Salamat po. Maging sa aking pamilya, maraming salamat. Salamat po sa patuloy po na kapahayagan niyo sa amin na maging gamit kami daluyan ng iyong mga salita. Lord, salamat po sapagkat ang salita mo ay katotohanan, ang salita mo ay buhay, ang salita mo ang siyang magiging buhay ng bawat isa. Sapagkat ang salita mo ang siyang nagbibigay ng patuloy na pananampalataya sa bawat isa sa amin. Kaya salamat po. Lahat po kami ay anak mo.
We are all the children of God, kaya ito po ang katayuan namin. I am a child of God. And we thank you, Father, for being what we are. We are what we are for what your words says who we are. Maraming salamat po. Ang lahat po ng ito ay marapat naming ibalik tanging sa lamang po. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Salamat!